Siguro masasabi natin na magiging madali ang paghahanap natin ng trabaho o ang isang bagay kung akma yung ilalaban natin o kaya naman yung sarili natin mismo doon sa isang bagay, ano? Mas magiging madali yung kumbaga hinahanap natin sa buhay kung talagang yung inaasahan natin dito ay kumbaga hindi tayo mag-expect ng napakalaki o hindi tayo mag-expect ng 100% ay mapapasa atin yung isang bagay. So ang itinutukoy ko po dito ay ang trabaho dito sa Canada at ang pag-uusap natin ngayon ay tatakbo sa isang post ng isang kababayan natin na sinasabi niya doon na bakit parang hindi naman sinabi o sinasabi ng mga kababayan daw natin dito sa Canada na madali lang daw humanap ng trabaho pero hindi naman pala at kumbaga yung qualification ay kung hindi fit yung qualification na hinahanap nila ay hindi ka ma-hire at mas mahihirapan kang maghanap ng trabaho kung ganun nga. At ang sinabi pa niya doon, paraphrasing, ay kumbaga may pagkadismaya siya doon na kung makakahanap ng trabaho ang mga Filipino ay malaking tulong sana, no? Kumbaga sa family o kaya naman sa kanya mismo, sa sarili niya mismo. And of course, magiging kumbaga kapaki-pakinabang siya doon sa trabaho sana, no? Mahirap naman daw pala na humanap ng trabaho. Yun ang basahin nyo na lang po, nakapost naman. At ang sinasabi lang natin dito, maraming beses na natin na sinabi na magiging madali ang paghahanap ng trabaho dito sa Canada kung yung ina-applyan mo ay akma doon sa skills, doon sa education at doon sa syempre sa kung ano yun talagang gusto mo, no, passion mo. Pero hindi magiging madali ito kung lalong-lalo na marami kasing factor kung bakit naging mahirap ang paghanap ng trabaho dito sa Canada. Hindi natin sinasabi na mali siya, bagkus ay sinasabi natin na tama siya doon sa kanyang post, no. Kaya lang makikita mo kasi na parang umasa siya o kaya yung expectation niya ay napakataas doon sa aspeto na yun o doon sa point na yun dahil nga siguro dumating siya dito as a permanent resident o kaya naman ay kumbaga dinala siya ng family dito, no, at naghanap ng trabaho. Kumbaga parang sa ibang bansa din yan, no, na kapag hinar ka doon sa Pilipinas at yung talagang trabaho mo, pagpunta mo doon, yung talagang trabaho mo, no? Halimbawa, kung nurse kang hinar sa Pilipinas, nurse ka talagang darating dito. Pero kung halimbawa, ang papasukan mo ay iba't ibang stream, halimbawa, sabi natin, kinuha ka ng anak mo, kinuha ka ng magulang mo, o kaya naman ay kinuha ka ng kamag-anak mo, nirekomenda ka, something like that, at naging permanent resident ka, parang ganon, ay hindi naman, o kaya naman visitor ka, natural, medyo yung factor na yun ay hindi akma doon sa kasalukuyang kumbaga usapin ng trabaho dito sa Canada dahil nga siyempre ang unang-una, masabi ko nga, maraming factor. Unang-una, yung tinatawag nating Canadians first, no? Yung mga nandito na, no? At yung mga nandito na sa pagtatrabaho as work permit, permanent resident o kaya naman yung talagang priority. So sa makatwid na yung pagharap ng trabaho dito talagang hindi madali, no? Lalong-lalo na nga kung hindi akma yung sarili mo. Pumasok tayo dahil merong naghahakot diyan sa labas, may nagtapon ng buhangin, dump truck at hinahakot nila. Kaya dito na lang muna tayo. So balik tayo doon sa usapin natin doon sa kababayan natin na yun, na gusto ngang maghanap ng trabaho pero parang kung babasahin mo kasi parang may frustrations doon sa mga linya niya, no? Kung titignan mo mabuti. So maaaring sabi ko, dumating siya dito ng yung mga panahon kung saan maaaring hindi hiring o kaya naman panahon kung saan ay talagang nataon naman na nakapag-hire o kaya naman nagkataon na talagang yung gusto niyang trabaho ay filled na. O kaya naman sa mga pagkakataon na yon ay naubos na yung kumbaga slot doon sa buong city, kumbaga, na gusto niya maging trabaho o kaya naman ay gusto niya na maging kumbaga hindi na siya dumaan doon sa step 1, 2, 3, gusto niya agad yung dating posisyon niya na sa Pilipinas or what.
Pero ang katotohanan kasi dito sa trabaho, dito sa Canada, napakalawak na usapin. Ano? Pwedeng yung mga factor na yun ang naging dahilan. So, hindi natin binabas yung nag-post nito doon sa social media. Pero bago sinasabi natin na may katotohanan ito, kaya lang doon sa linya niya kasi ay parang may frustrations, no? Doon sa gusto niyang gawin sana. Kasi doon sa post ng kabayan natin na yun, sa mga binasa ko yung mga comment doon, na parang gusto niyang magtrabaho doon sa dati niyang posisyon sa isang malaking chain din sa Pilipinas na gusto niyang i-apply ngayon dito sa Canada, sa isang malaking store dito sa Canada. So may posisyon. So ang nakikita natin dito ay i-secure agad yung trabaho niya na nanggaling sa Pilipinas o doon sa mismong trabaho na yon. Hindi naman mismong yung trabaho na yun, kundi doon sa mismong organization na yun o kaya naman sa mismong linya ng trabaho na yan. So, yun na lang. Ano? Ang masasabi natin dito, at ito nga ay natural lang naman na mangarap ka ng talagang gusto mong trabaho o kaya naman talagang gusto mong pasukan balang araw. Natural lang po sa atin yan. Ano? But what I'm saying here, kung mag-expect po tayo kasi ng masyadong mataas at napakalaki, doon tayo nagkakaroon ng frustrations. No? Sabi ko nga, kung dumating ka dito as permanent resident o in-invite ka na asawa mo, spousal, kaya naman ay anak ka na in-invite ka ng magulang mo dito at gusto mo agad yung trabaho na gusto mo, well, may mga nangyayaring gano'n. Unless, sabi nga natin, sa Pilipinas, sinara ka as nurse, mapunta ka dito as nurse, no? Pero dito ay, siguro, hindi ko alam ha, pero karamihan sa mga kababayan natin, nagdaan talaga sa step 1, 2, 3, 4, 5, pataas. At kung gusto mo na lang siguro na magkaroon ng pag-angat doon sa sa career mo, siguro pwedeng mag-aral, mag-retraining, recertification, and so on and the like, na po pwedeng makapagpataas dun sa level ng iyong position sa ngayon. Kasi, ang katotohanan dito, sabi natin, lalo na sa kasalukuyan, na ang priority ng Government of Canada ay, siyempre, ang mga Canadians muna, permanent residents muna, yung mga nandito na for work permit at gusto nilang linisin muna yon, no? And then, magpuproceed, parang ganon. Although, ang trabaho dito ay, kung hindi ka lang po talaga mamimili, hindi lang talaga tayo mamimili, marami naman talagang trabaho, no? Kaya nga lang, kung igigit natin yung gusto natin na yung posisyon na yon, medyo mahihirapan po tayo, magkakaproblema pa po tayo. It's because, syempre, ang hindi ka nila priority, bago ka pa lang kumbaga. No? Masakit sabihin, pero yun ang katotohanan. So, hanapin muna nila yung may Canadian experience, something like that, o kaya naman, yung talagang fit at qualified for that position. So, yun na lang po yan, no? Paano ako nanggaling ako sa Pilipinas, wala akong Canadian experience. Sabi nga natin, kung hindi lang po tayo mamimili, marami pong trabaho talaga. Sabi nga nung katrabaho ko last week, sabi niya, marami sa mga kababayan na nag-expect na pagdating mo dito, kumbaga ay greener pasture o kaya naman ay makukuha mo na yung trabaho mo. Sabi niya ganon, na ako nagsimula talaga ako sa mababa hanggang sa makuha ko yung posisyon ko na ito. Which is true. Karamihan sa mga kababayan talaga natin, magsisimula talaga sa mababa, pataas. Ladder. No? Ladderized ang pag-asenso. Hindi po pwedeng step 1, wala nang mga hagdan dito sa gitna, and then step 10 agad. So, malalaglag ka. Parang ganon. Yun ang sinabi niya. And sa application natin, sa pagtatrabaho dito sa Canada, ganon din po yun. Do not expect na makukuha natin agad yung gusto natin. Sabi ko nga, may mga cases na ganon. Kung halimbawa, accountant ka sa Pilipinas, nag-apply ka dito, express entry, at nag-recertification ka, accountant yung pinasukan mo, pwedeng ganon. So, case-to-case basis. Again, hindi po natin binabash, hindi po tayo nagagalit kay ate, kundi sinasabi lang natin doon na huwag tayong mag-expect ng agad-agad na magandang trabaho. No? Kung sa ibang bansa kasi, sabi nga halimbawa, pupunta ako ng UK at ang in-applyan ko, nasa agency pala ako ay, let's say, nurse or nursing. No? Pagpunta ko ron, natural, nurse ako. No? Hindi naman sinabi ng Canada, o pumunta ka dito, bibigyan agad kita ng trabaho. No? Halimbawa, ikaw ay sponsor ng iyong asawa o kaya naman ikaw ay permanent resident, in-invite ka, na sponsor ka dito. Siyempre, natural, pagdating mo dito, wala kang trabaho, di po ba? Usually, ganun naman. So, maghahanap ka ngayon. At napasahan mo na yung 10, mapufrustrate ka na. Akala ko ba, sabi niyo, maraming trabaho. Kung hindi lang po tayo talaga, kung isang trabaho lang na isang linya lang na trabahong ganun, ang in-applyan mo, medyo
limited pa rin yung chance na makahanap ng trabaho. But of course, kung iba-ibahin mo at hindi talaga mamimili ng trabaho, you may find a job. So, ganun lang po yun. So, iba-iba ang karanasan, iba't iba ang estado ng pagtatrabaho, ganun talaga. As it is, sabi nga natin, is it what is it? Sabi nga nila, sabi ng mga bata ko, tutuwa ako sa mga bata, estudyante ko eh. Well, so natuwala ako doon. So, yun lang sinasabi natin dito. So, wag mag-expect ng agad-agad. So, hanapin muna yung talagang tutugma sa iyo. So, sana po ay nakatulong na kayong mga naghahanap ng trabaho papunta dito sa Canada, ini-sponsoran ng family, magulang na pupunta rito, anak na pupunta rito. Pagdating nyo dito, wala kayong trabaho, maghintay po muna. No? Hintayin nyo po muna yung pagkakataon na para sa inyo. Hintayin nyo po muna na kumbaga makagain kayo ng, let's say, idea and makahanap kayo ng opportunity. No? So sana nga, panalangin natin yung mga paparating na mga kababayan natin at nag-a-apply na makarating dito sa Canada, nangangarap na makarating dito sa Canada, na makahanap agad kayo ng trabaho. Ang nasabi natin to, wag lang po tayong mamimili. So maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.